up? Good naman. Alright, weekly update tayo ngayon. Ang DP natin ay boom, 333k, di ba? For 1 week, 3k lang ang nadagdag sa ating DP, di ba? Pasensya na sa mga nasabihan ko na weekly 10k ang dinadagdag natin, pero ngayon ay 3k lang, di ba? Dahil mahirap nang mag-upgrade ngayon dahil matataas na yung feathers natin, di ba? Kung titignan nyo yung feathers natin, tier 14 na yan, medyo mahirap na siyang i-upgrade, kaya mabagal na yung paggalaw ng ating DP. Ito tier 14, tier 12, tier 9 at tier 9 din, di ba? Sa attack feathers naman, di ba? Tier 3 yan, pinalitan ko yung time feather ko na tier 6, in-upgrade ko yun sa defense feather, kaya tier 9 tong dalawa. At yan, at yung ibang attack feathers, di ba? Naglagay na ako dyan ng light feather dahil meron na tayong access sa light and dark feather. At saka pagka PvP kasi naglalagay ako dyan ng light and dark feather, di ba? Para mas mataas yung PvP damage reduction natin at yung PvP stats natin. Kahit tigti-tier 1 lang, di ba? Pang PvP lang dahil yung dimension drill ay may ranking, di ba? May kumbaga ano yun parang Dota, no, na matchmaking rank. At syempre ang ating HP ay 250k na, no. Sa ibang details, ang ating yan, ang crit damage natin ay 31%, tumaas na. At ang P damage natin 66.25, tumaas na rin. At ang bumaba lang ay ang P damage bonus. So ang dahilan lang dyan ay tinrade natin yung time feather sa light feather, kaya bumaba ang ating PBE damage at tumaas ang ating P damage bonus. So overall, wala namang masyadong changes nangyari. Same pa rin naman ang damage output. Kaya lang, di ba? Kasi pag mas mataas ang yung P damage, di ba? Mag-a-apply din to sa PvP, di ba? Hindi katulad pag PvE, damage bonus lang, di ba? Pang PvE lang yan. So, at tapos ang ating max HP 163%, tumaas na rin, di ba? At syempre, tulad ng dati, damage test, di ba? Battle chant muna tayo dyan, 2. Yan. Tapos damage test. Ilan na ba yung crit natin yan? Yan, 500, 520. Yan. Yan ang ating 540, 570. Uy! Namatay yung dami. Bakit kaya? Ba't kaya namatay yung dami? Uy! Plus 15 na. Diba? Maswerte tayo ngayong araw at finally nakapag plus 15 tayo. At bukod pa dyan sa plus 15 na weapon natin, na plus 10 ko na rin itong boots ko. At syempre, sunod ang swerte natin ngayong araw dahil sa enchantment, no? Kaya tumaas na rin yung crit ko. Sa enchant kasi, 'di ba? Dalawa na yung aking sharp level 4. Pero sa weapon ay sharp level 3 pa rin. Meron tayong shining dito, yung pa rin yung dati. At dito nakakuha na ako ng shining sa boots, finally. Diba level 30 siya bago ako nakakuha ng shining. Tapos level 3 lang yung binigay. Dapat yan level 5 na. At sa armor level 3, diba? So tingin ko susunod ko nang ipa-level yung enchantment ng mga accessories dahil mabababa yung level nila na pag-iiwanan sila. Yan, kaya ubos na ubos din ang ating Eden coins. Kung makikita nyo, 6,000 na lang. Kasi bukod dyan sa enchantment, yung guild skill, di ba? Buwisit na yan, napakamahal.
isang upgrade na ito is 12M. Naubos yung mga Eden coins ko. Yan ang advanced skill natin, di ba? Level 40 max level yan ng siyempre papantay-pantayin lang natin yan. Uunahin lang natin itong PvP damage reduction, at siyempre pa konti-konti ang PvP damage bonus ay ina-upgrade ko na rin dahil sa Dimension Drill. Tumataas ang aming rank, so dahil sa pagtaas ng aming rank, yung mga nakakalaban namin sobrang kukunat na, kaya kailangan ko na rin mag-increase ng PvP damage bonus. At ano pa, yung aking mount, di ba? Update sa mount, ina-upgrade ko na rin yung aking mount, di ba? Kung makikita nyo, yung Furious ko dyan ay 469 na binibigyan ako ng 4.35% na P damage. At yung cute naman na 409, binibigyan niya ako ng 988 HP, flat HP, di ba? At ano pa ba? Sigils ko, wala namang nagbago diyan, di ba? Ito lang. Nag 35 na to, at ito ang glimmer natin tumaas na rin ng level dahil ano ba yun? Nabili ko yung yung bato. Yung bato na pang-upgrade dito. Yan, kaya level 19 na siya. At syempre, pagka level 2 ang iyong glimmer, di ba? Meron niyang dagdag na attack speed sa'yo pag ginamit mo yung devotion. Kaya ngayon, mataas na rin ang DPS ko sa MVP. Dahil pag ginamit ko yung Devo, meron akong attack speed. Nagpa 500 attack speed na ako. At ano pa ba? Yung next plan, no? Dahil yung diamonds ko, no, sobra-sobra na. Hindi ko na alam kung paano siya ubusin. Di ba? Kaya iniipon ko na itong illusion card fragment dahil ipang bibili natin yan ng illusion MVP na All Baron at Prioni. Dahil ang All Baron illusion ay merong P damage, di ba? Bibilin ko siya para hindi gamitin. Bibilin ko siya para i-collect lang dahil sa P damage, di ba? Kasi yung 3% chance na mag-double yung attack mo ay mababa sa tingin ko. So maganda, idagdag ko na lang siya sa P damage ko. 'Di ba? Na sure pa na dumagdag ang aking damage. Dalawa yan na i-collect natin na P damage din, 'di ba? Para yan sa ating micro stats, para lamang tayo sa ibang player na hindi nagko-collect ng cards. 'Di ba? At syempre, ano pa? Yung ating statue, no? Walang nagbago sa statue natin. Nakita nyo naman, eto nadagdagan lang ng isang level 9 siya last week yata, level 10 na ngayon. Yan dahil mahal ang tawag dito, hammer, di ba? Yan, tapos ina-unlock ko na rin itong isang statue dito para sa ating micro stats, di ba? I-unlock natin yan isa-isa, pero itong Omni, baka pang pet naman to, baka hindi ko siya i-unlock. Pero siguro pwede rin naman, malay natin, di ba? Pero hindi ko muna yan pinapansin. At ano pa, so yan, sana mga nagtatanong, no, bakit 250k HP ako kung ang aking max HP ay 163 lang %. Diba? Simple lang naman yung dyan yung tanong, ay yung sagot sa tanong na yan. Kasi mababa yung flat HP mo. Kaya nagmo-multiply lang siya sa mababa. Ganito yan, explain natin para mas madali nyong maintindihan. Saan ba yung calculator ko? Calculator. Yan, halimbawa i-calculator natin. Ito, halimbawa 3 times 3. Halimbawa, itong 3 na nandito ay yung flat HP mo. Tapos itong 3,
yung iyong max HP percentage. So, ang output niyan ay magiging 9 halimbawa. Ngayon, mababa yung ano mo, yung base mo. E di, halimbawa, 2 times 3 lang siya. Mababa kasi yung base mo. E di, meron ka lang 6 na output. Di ba? Eh, yung akin, mataas. Mataas yung base ko. Halimbawa, 4. Di ba? Hindi, meron akong 12. Ganun lang yun eh. Dapat balance. Kaya sinasabi ko lagi, dapat balance yung max HP percent at yung flat HP para maganda yung kakalabasan ng HP mo na total. Diba kasi diba 250k HP ako dyan, diba? Yung flat HP ko dito ilan ba yan? 880 plus 1143 na yan, 2000, diba? 2000, sabihin na natin 2000. Tas tanggalin natin yung 2000 HP ko. Ilan lang mababawas sa HP ko, diba? Halimbawa low low upgrade ka ng feathers, diba? Ang HP mo lang is 243. Ilan yung nabawas? 7k na kagad yun, diba? Samantalang yung total nito ay 2k lang, diba? Kasi nagmumultiply siya sa percentage ng iyon yung HP, diba? Kasi ang iniisip ng ibang player percentage yun diba? Kaya panigurado mas mataas yung nun, yung multiply, diba? Hindi nila alam na kailangan mo parehas, diba? Simple math lang naman. Siyempre kung mababa yung base mo, diba? Hindi mababa rin yung output mo. Minultiply mo siya sa mababa, diba? Kung mataas, edi multiply mo siya sa mataas. Mas mataas yung result. At syempre yun lang siguro, no? Yun lang for our video for today. Syempre kung meron kang katanungan, diba, na hindi pa nasasagot sa ating mga previous video, o di kaya ay kung ikaw ay paladin na 333k DP at yung HP mo at yung damage mo ay mas mataas kaysa sa akin, diba? Saludo ako sa iyo, brother. Ibig sabihin, meron kang ginagawa na hindi ko alam, diba? Na baka pwede mong i-share sa ating comment section. At syempre sa iba, pwede mong gawing basehan si Gulaman sa iyong progress, diba? Kung hindi ako nag-progress ngayon, na 3k lang ang idagdag ko sa aking DP, diba? Kaya kung ikaw 3k lang din nadagdag sa'yo this week, diba? Huwag kang mag-alala, parehas tayo. Alright, yun lang for today's video. Peace out. Kita-kits next video. Bye-bye.